Since nabigo ang Golden State Warriors na makuha si Paul George sa isang sign and trade deal matapos nitong tanggihan ang kanyang player option sa Clippers, wala na nga silang iba pang pagpipilian kundi maghanap ng mga bagong superstar na maaari nilang makuha sa isang trade. Sa katunayan, ipagpapatuloy nga po ng kanilang front office sa mga susunod na araw ang pakikipag-usap o pakikipagnegosasyon sa ibang kupunan upang makahanap sila ng trade partner na tutulong sa kanila. Ayon nga po sa isang insider, isa nga sa mga team na sunod na kakausapin ngayon ng Golden State Warriors ay ang Utah Jazz, since inanunsyo na rin naman ito na willing silang i-trade si Lauri Markkanen at pakinggan ang mga offer sa kanila na trade package. Kung inyong ang matatandaan, isa rin naman si Markkanen sa mga nabanggit na superstar na matagal nang gustong makuha ng Warriors. Kaya balak nga po ng kanilang team na i-offer sa Utah Jazz sina Chris Paul, Andrew Wiggins at isang future round pick upang makuha lamang nila ito ngayong off-season. Samantala, kalat na nga po sa social media at pinag-uusapan ngayon ang plano ni LeBron James na kumuha na lang ng mas mababang kontrata sa Lakers basta't makakuha lamang ang kanilang team ng mga magagaling na malalaro sa loob ng free agency. Desperado na nga talaga si LeBron at ang buong team ng Lakers na makabuo ng isang mas malakas, mas malalim na lineup upang makakuha sila ng bagong kampyonato. At kasama sa mga naibalitang manlalaro na target kunin ay si Klay Thompson ng Golden State Warriors, James Harden ng Los Angeles Clippers at si Jonas Valanciunas ng New Orleans Pelicans na pare-parehong available sa free agency. Sa ngayon, pinagdedebatehan na ng mga fans at mga analysts kung sino sa tatlong ito ang dapat kunin ng Lakers. At kung si Shaquille O'Neal nga daw ang tatanungin, mas gusto nga po niyang kunin ng Lakers ang big man na si Jonas Valanciunas, since mas kailangan nga po ng kanilang team ng isang legit na bagong sentro na makakatulong kay Anthony Davis sa ilalim. Bukod nga po dyan, kumpara kina Klay Thompson at James Harden, mas madali rin naman para sa Lakers na makuha si Jonas Valanciunas, since sigurado nga po na mid-level exception lamang lang kontrata na kukunin nito ngayong free agency. Samantala, sa kabila nga po ng mga hindi magagandang balita na inilabas patungkol sa kalagayan ni Russell Westbrook sa Clippers, pinatunayan pa rin naman ito na maayos pa rin ang kanyang relasyon sa team matapos nitong kunin ang kanyang player option na nagkakahalaga ng $4 million next year. Napag-usapan nga po natin malaki ang tsansang umalis na si Westbrook sa Clippers dahil hindi nga nito gusto kung paano siya minamanage at binibigyan ng playing time ng kanyang mga coaches. Kaya dahil dyan, posible nga itong lumipat na lamang. Ngunit agad rin naman nga niya itong pinasinungalingan matapos siyang bumalik ulit sa lineup. Ayon nga po sa naging pahayag ni Westbrook, wala rin naman siyang problema sa team. Sa katunayan, masayang-masaya nga siya sa pananatili niyang muli sa Clippers, since hindi pa rin naman siya nawawala ng pag-asa na makapasok sila sa NBA Finals next season gamit ang kanilang bubuhing bagong lineup sa mga susunod na araw.